nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na. Philippine Standard Time, it's 10:46. Nagapa ngayon gid ako sa pasaylo mga kabyanan sa sa pag-untat nato no sa pagpalayag through Facebook Live pero sa aton siniya nga 585 kHz. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, naka-on air kita mga kabyanan sa Facebook Live lang kita no kay may technical problem lang. Balik kita kay Angel. Why na batian masyado no through our Facebook Live. Ang explanation nimo sa pag-increase sang 43 centavos for the month of July. Go ahead, Jel. Balikan ko lang mambing no, ang aton current presidential rate is around kita sa 14 and 34 centavos. Ang commercial naton is 13 pesos and 48 centavos. Ang gin-increase kidri mambing no, generation charge pa lang right now so 43 centavos kami ha. 33 centavos came from the generation side. So tama na nga daan kada ko. Ang current nga like ang average WESM nodal price increased to 14 pesos and 67 centavos from 10 pesos and 36 centavos from the previous month lang. And then sang June pagid mambing nagsaka man ang presyo sa kuryente because of the generation. Kay ti ko madumduman kapilagid mag-out ang mga planta, yellow and red alert status, kapilagid ni siya. Tapos actually usually mambing dapat ang presyo ng kuryente generation side pa lang nga daan mga around let's just say 6 to 7 pesos pa lang dira na nga daan ang do price ng kuryente. However right now almost doble gid subong ang pagsaka on the side pa lang sang generation tama kada ko. So ang ining presyo ng kuryente directly ang apektado gid kita nga mga konsumidor. Mambing because we will include I will include myself because ako mismo the konsumo man kag ginabilan man sang kuryente sang more power. But what we did sa part diri naton to cushion sang sining effects sang presyo sang generation side, nag-implement kita not that much staggered nga gid-ayo sa aton nga mga regulators. Nag-ayo kita to stagger the payment of 20% for the month of July. So, bali ang matabo diri mambing for the 6 months, next 6 months, may gin-divide kita nga amount. So, ang exact niya nga like to mabayda nato nga i-add for 6 months is around 16 to 20 centavos. Ang aton subong na reduce for this month is around almost 1 peso. However, ang mo lang gini 1 peso lang gid ang lagson ta mambing. Unlike sa nagtuna na nga daan staggered payment na probably ang ilagson pagid for the years pagid the next is there will be a bigger amount. Ang atong diri sa bahin sa more power this is 1 peso nga gin staggered payment naton and we are really looking forward by the month of August na hindi na mangin amon kasakit kay ang pagbalik sa system sang mga planta nga nag-out will be like ma-feel mo siya by the month of August. That is the prediction right now sa aton nga Energy Sourcing Department. And actually kita antagid diri mambing no ang dako nga help sang singing aton nga mga bilateral contacts which is amoning mga PEPCO, PEDC, PCTC kay kung wala ni sila mambing wala kita other options but to buy directly sa WESM and mas mahal gid ya ang presyo sang kuryente just like what I've said kagina earlier mga 15 pesos kung nagbakal kita 100% kay WESM. Kaya tama ka mahal ang kuryente nila dito mo. Kung generation pa lang 15 na plus ang iban pa dito mga charges, mas dako pag siya mambing. So, ang amon diri nga ginobra sa more power is that every month mambing no, kita nyo gid nga naga-post kita sang aton nga mga rates. Because ang aton diri ginobra mambing is to be transparent nga makit-an gid siya kag i-highlight lagi mambing inclusive of all the taxes na ang rates ng more power. Inclusive, when we say inclusive, tanan nga mga tax na gina-implement sang gobyerno, kag need ibutang sa bill, ara na nga daan sa rate naton, why na kita sang may ginatago nga like
kung exclusive of of taxes pa na siya mambing, may mga charges pa na adaan mo. So kung i-compute mo ang imo nga monthly consumption sa imo electrical bill, may times nga wala na siya gasanto because there is an amount na missing because of the exclusive of tax. However, kung inclusive of tax mambing ang gina-post naton, bot silingon, ang imo nga consumption for a month nga number i-multiply mo sa imong nga rate, residential na o kung commercial, exact amount ang nagagwa sa tagsa ka mga bills. So si More Power, mambing inclusive of tax na ang ating nga ginapang-post sa ating nga social media accounts. So meaning wala sang behind the scene nga mga kunano nga mga ginatago. So Yes. transparent siya. Yes, mambing. Amo ginaang ating nga kuan ang mga ginatong ginobra kay it will be a hard time sa ating mga consumers no kung exclusive of tax pa. Nga like example gitaguo naton mambing nga like to medyo nubo para nubo siya lang tawo no, that will be a very hard thing para sa ating mga consumers because at the end of the day ang maobrad kid natin subong mambing sa bahin sa More Power nagamahal tuod ang kuryente is to be honest. To be honest in ways nga makahatag kita sang pagpaatag as much as possible but sabat naton ang mga concerns. Kaya balik-balikan ta mambing no as a distribution utility, may mga lagi kitang ginasunod especially kung ginapatuman sa ERC. So there are a lot of things na ginapatuman ng ERC. Right now mambing ang aton man nga gina-comply is no to disconnection man because to help our consumers no tuod nga mahal-mahal subong ang kuryente but the government ang aton nga ERC mandated nga hindi mang disconnect for until month of October if I'm not mistaken no. May, June, July, gin-extend August, September, October. So that will be a good thing para sa ating mga consumers. However, mambing ang ating ginaayo nga ti kumaka-amat-amat kita bayad sa ating bill nga hindi ro mala magbuan, hindi na magbulat kita sang deadline. So that was the what. Those are the things nga do gina try ta pahangon sa ating mga consumers nga from the rates tag up to sa mga bulig sang aton ng government nga parang makabalo kita how to manage our electricity bills, mambing. And na-mention mo sini nga July ga increase, may alas ang increase also sa August pero not that much as compared sa July. Sa August, mambing, parang we are really looking hindi na amo na kasakit ang epekto or kumbaga right now ang stable sa generation is nabatsyagan na by the month of August. So dira mo siya mabatsyagan mambing ang presyo sang kuryente probably sa Western mas manubo na but silingon mas barato na ang kuryente nga pagabaklon naton. Hopefully lang gid mambing no because if may mga planta pag dya mag-out unplanned abi no, that will be another scene or cause nga mamahal ang presyo sang kuryente. But for the month of August gina-forecast nga magabalik na ang pag-supply sa kuryente sa mga planta. So, this will really help sang supply sa kuryente nga mangin barato siya. So, that is our forecast. No, medyo tama pa kahilaw for the month of August, mambing, but that is a positive na gina-look forward naton sa bahin sa More Power. Yes. So, sa mga nagabantay, Jels, ang ilasaning nga balayran for the month of July, anong mga panawagon? Go ahead. Actually, sa ating mga consumers no mambing, nagpapanawagan kita to regularly check your accounts. You can contact our call center studio, ang ating helpline to ask if niara kamusta mga palamangkodanon to check abi if kumusta ang balance. Kaya since ginapabalugin naton nga si ERC, niara asang mando nga ti hindi kitang utod until October. So that is a very positive thing para sa ating mga consumers. But to monitor the electricity bills sang tagsa ka pa nga panimalay is very important kid no ag hindi magpakampante mambing. Plus ang aton diri nga panugyan nga ang aton nga bill deposit adjustment pwede na ini siya ma-staggered for 3 months. Kung medyo tama gid kabugat ining adjustment naging patuman sang ERC sa tagsa ka mga panimalay, we do really understand sang sining mga concerns ngiging palabot sa ating mga consumers, and because of this sa bahin sa More Power, we implemented sang sining staggered payment para hindi medyo sakit-sakit. Any inquiry, any suggestions, any concerns, bukas gid ang ating social media accounts sa More Power via Facebook and Messenger naton.
plus ang aton nga helpline is very open gid nga mag-cater sang mga palamangkutan sang dagsa natin nga mga konsumidor, Ma'am Bing. Yes, also the Facebook page, bukas na Yes. dyan, no? I-message Yes, lang, ma'am. no? Sa inyong Facebook page. Yes, ma'am, 24 hours nagasabat ang aton nga mga agents, ang aton nga mga nagaserbisyo via Facebook Messenger plus ang aton nga via tawag, Ma'am Bing, no? At 24 hours ang aton pagserbisyo, wala na sang oras, Ma'am Bing, nga maka-inform, makatawag sila, wala gid sang may ginapili. So, if ever gid man ni ari man kita diri sa ating opisina sa bahin sang Hotel Del Rio, adli ang aton nga customer service area para nga mak-check sila, bi-inquire kung gusto gid nila face-to-face interaction, Ma'am Bing. Yes, thank you, Jel, sa imong panahon dali sa Radyo Pilipinas. Thank you, good, Ma'am Bing, no? Again, madamo gid salamat sa Radyo Pilipinas for giving us the opportunity nga ma-share ang transparency and clarity nga ginahatag sa More Power because we do really share the same values, Ma'am Bing, no, nga mangin transparent kita, and as long as we are giving the public service nga may klarong intensyon, all will follow naman lang. So again, thank you so much sa Radyo Pilipinas and to you, Ma'am Bing. Anytime pwede kid magpakigangot sa More Power because we are really open to share various information regarding our operations, Ma'am Bing. Okay, thank you very much. Good morning, Angel Tan, spokesperson sang Radyo Pilipinas, o sang More Power, no? Diri sa Radyo Pilipinas sa paghatag sang pagpatag mga kabyanan with regards sa pag-increase, no, sang balayran sa kuryente subong yang bulan sang Hulyo. Wala sang wala sang hidden agenda. O kung wala sang ginatago kung nga amo na ang balayran or ang pag-increase, no, subong liyang bulan sang July, any month, no, kung may mga sa increase why nila ginatago kung ano ang mga dapat ipahibalo sa publiko, no, sa ila sini nga mga konsumidor, mga kaabyanan. So thank you man sa panahon sang More Power diri sa Radyo Pilipinas. Plano ko sang oras sa aton singa pagpangalagad for this edition sa akong mga partners sa technical side sa studio, Alan Defante, sa Vincent Transmitter, sa Rochelle, Jones Sotahero. Kita Monday again mga kabyanan sa aton singa pagpangalaga diri sa programa Radyo Journal. Magbantay later on alas 3 diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton sa iyang pagpamati, no, sa mga inog paathag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyas ning State of the Nation Address sa SONA 2026. Ang pag-deliver ni Presidente sa iyas ning SONA will be at 4 o'clock, no, alas 4 sa hapon. And hibaluon ta na kung pila ka minutos o kung makalabot bala 1 hour ang iyang pag-deliver sa iyang speech later on. Salamat iwat mga kabyanan. Ako si Bing Pabiona, Pilipinas. Maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.